From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed His salvation, works in the Spirit. After April 13, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here. Sinasabi dito ng banal na kasulatan, But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and ground of the truth. And without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the Spirit, seen of angels, preached unto the Gentiles, believed on in the world, received up into glory. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga banal na salita sa ating pong sariling wika, ganito naman ang sinasabi. Ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon, ay upang maalaman mo kung paano ang dapat sa mga tao na ugaliin nila sa bahay ng Diyos, na siyang iglesia ng Diyos na buhay at haligi at suhay ng katotohanan. At walang pagtatalo, dakila ang hiwaga ng kabanalan, ang Diyos ay nahayag sa laman, pinapaging banal sa Espiritu, nakita ng mga anghel, ipinangaral sa mga bansa, sinampalatayanan sa sanglibutan, tinanggap sa itaas sa kaluwalhatian. Pagpalain ng Panginoon ang kanyang banal na salita. Lingunin mo ang katabi mo, kamayan mo, at sabihin mo, pagpalain ka ng Panginoon sa mga sandaling ito. Hallelujah! Everybody say, praise the Lord. Alam ba ninyo na mabuti ang Diyos na ating sinasampalatayanan? He is a God that is full of promises. And we thank God that all of His promises are alive in our lives today, and they are at work because He is the same yesterday, today, and forever. The words that Jesus spoke are written in this book. They are written on pieces of papers here in this book. Makikita ninyo nakasulat. This is what we call the written Word of God. But when we take out from the written Word of God and begin to expound from these words, and the Holy Spirit inspires the speaker, and the Holy Spirit gives the anointing to those words becomes the living Word of God. Sinasabi ng banal na kasulatan sa John 6:63,
The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, buhay at espiritu. So, pagka tinamaan ka ng salita ng Diyos, buhay at espiritu yan. When Lazarus died, the friend of the Lord died. Martha and Mary, the sisters of Lazarus, told the Lord. They said, Lord, if thou hadst been here, our brother would not have died. But Jesus said, this is for the will of God to be revealed in the last days. Pinabayaan ito ng Diyos sapagkat merong kaluwalhatiang makikita ang ibig sabihin. Kaya pumunta si Ron at patay na ang kanyang kaibigan. Pero tulad ng sinabi ni Pedro, nung nagsialisa ng lahat ng tao dahil ang Panginoon ay nangaral na sa kanila ng tunay na katotohanan, sinabi ng Panginoon sa mga apostoles, kayo, saan kayo pupunta? Aalis din ba kayo, tatalikod sa akin? Ang mga apostoles, sinabi sa kanya, saan pa kami pupunta, Panginoon? Kayo lamang po ang may-ari ng mga salita ng buhay na walang hanggan. Where can we go, Lord? Thou only are the owner of the words of everlasting life. Ikaw lamang ang nagmay-ari ng mga salita ng buhay na walang hanggan. Pagka tinamaan ka ng salita ng Diyos, may mangyayari sa iyo. Lazarus was dead. Jesus told Martha and Mary, I am the resurrection and the life. They that follow with me, though they are dead, yet shall they live again. And those that follow after me and are alive shall never taste of death. Martha, Mary, your brother shall live again. Jesus told the people that were around, take away the stone. Sapagkat nung mga panahong yon, ang libingan ng tao, tinatakpan lang ng bato. So when they took away the stone, Jesus Christ stood before the tomb of Lazarus. And the words of eternal life reverberated from that time unto our times today. He shouted, he said, Lazarus, come out! And what happened? Yung mga salitang yon pumasok doon sa libingan at ito ay tumama doon sa katawan ng patay na tao. Nang ito ay tumama doon, mga kapatid, nagkaroon siya ng espiritu, nagkaroon siya ng buhay, at siya ay lumabas mula doon na nagkaroon ng buhay. People today that are spiritually dead are equals to the life of that lifeless person, Lazarus in the tomb. You don't have to be in the tomb lying horizontally to be dead in the sight of God. You may be walking vertically, but if you are spiritually dead and you have no relationship with God, you are spiritually dead, equals to that lifeless body in the tomb. When you listen to the words of God this moment, at this very moment, when it strikes your heart, when you open your heart and your mind, and the Word of God comes surging into your heart, you will live, my friend. Hallelujah! Magkakaroon ka ng buhay sapagkat ang mga salitang ito na kanyang idineposito sa kanyang kahariang nandito sa lupa ay mga salita ng buhay. Mga anak ng Diyos, nandito sa kanyang kaharian ngayon sa lupa. This is an unseen kingdom. It is not a kingdom as people views it in the human sense. Because in a human viewpoint, they look at a kingdom like a man-made organization or institution. It is a man-made denomination or religion. It's not. That is an inorganic organization that man has made for himself. And it's pretending to be the kingdom of God when in fact it's not. The kingdom of God is not seen because the Bible says it is in us. The kingdom of God is in us. Hallelujah. You can let the kingdom of God come into you.
When you come to Jesus Christ and you have known what He has done to the forces of the enemy, He came down from heaven and He proved to Satan and his cohorts that following the commandments of God here on earth will give you life, will give you spirit. Ano ang sinabi ni Satanas doon sa langit nung siya'y nagrebelde sa langit? You know, Satan is an angelic being. Si Lucifer ay isang arkanghel. Siya sa katunayan ang pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng kanyang property sa langit. Alam ninyo, ang langit talagang kaharian po yan, mga kapatid. Napakagandang kaharian ng ating Panginoon. At naruroon ang mga anghel. Ang mga anghel na may ranggo ay tinatawag ng mga archangels. At sila'y pinagkatiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay. Isa na rito si Lucifer. Ngunit si Lucifer, mga kapatid, I don't know, from somewhere, from down somewhere, there is a discontentment that Lucifer hatched in his heart, and he distributed it to other angels in heaven. God knows about it, but God did not stop him. Because God is not a God of insecurity. He is a God of power. He is a God of goodness. He is a God that created everything. Hallelujah! Pinabayaan niya, lumakad si Lucifer. Pagkatapos, sinabvert niya ang kaharian ng Diyos at ang kanyang pamamahala sa langit. At sinabi ni Satanas sa lahat ng mga naroroon, God is not good. Look at these restrictions that God is giving to us. He's giving us all of these kinds, all kinds of laws that restricts our movement. If we can just get out of the governance of God, then we can really be free. We are free moral agents, and let us be free and do whatever we want to do. Pinabayaan siya ng Diyos, mga kapatid. Lumakad siya at ganun ang ginagawa niya. He made the kingdom of God look very bad in the sight of angels. Sabi niya, tingnan niyo, ang mga rules na ito, ang mga laws na ito, hindi maganda para sa atin. Pagka tayo ay nagpapasakop dito, nare-restrict yung potentials natin, hindi nakikita. Kaya kung wala ang Diyos at walang kanyang pamamahala, magagawa natin ang ating gusto. May utak naman tayo. Then, and only then, matatawag nating tayo ay mga may kalayaan. Ganon ang propaganda ni Satanas. Pinabayaan siya ng Diyos. At nakita, mga kapatid, ito ay humantong sa isang revolution. There was revolution in heaven. There was war in heaven, the Bible says. And Satan, who was Lucifer, went up to the throne of God to overthrow God. Ngunit may mga anghel din naman na kampi sa Diyos. Alam nila na kung sila'y magpapasakop sa Diyos, hindi totoo yung sinasabi ni Satanas na sila ay marirestrict sa kanilang freedom, marirestrict sa kanilang magagawa, kundi sila'y magkakaroon ng buhay, magkakaroon ng espiritu sa pamamahala. Itong lahat ay kalooban ng Diyos upang magkaroon ng harmony at magkaroon ng kalayaan ng taong tunay. Sinabi ng banal na kasulatan na itinapon si Satanas na wala sa langit at ang kanyang lugar sa langit ay nawala. Hanggang ngayon, ganyan ang ginagawa ni Satanas sa mundong ito. Kita po ninyo, mga kapatid, ang napakagandang plano ng Panginoon nang siya'y pumunta rito, pinatotohanan na sa kanyang pagsusunod sa lahat ng kalooban ng Diyos, ang tao ay hindi mapapahamak tulad ng sinabi ni Satanas. We will be restricted in our movements. We will be destroyed when we follow God. He is only trying to put himself up above us. He is trying to exalt himself by being, subjecting us to his being, subjecting us to his commandments. Ito ang paraan ng Diyos upang itaas ang kanyang sarili. Palaging batas ang kanyang sinasabi upang tayo ay mapailalim palagi. Ito ang subversion ni Satanas. Ngunit dumating si Jesus Christ dito. Pinakilala niya sa lahat na ang pagsusunod pala sa kalooban ng Diyos, mga kapatid, ay hindi masama sa tao. Ito ay mabuti sa tao. Hallelujah! Ang kanyang pagsusunod, ikinamatay pa niya. Sa kanyang pagsusunod, ipinako pa siya sa krus. Sa kanyang pagsusunod, nilait pa siya ng mga tao. Inusig siyang lahat ng kasamaan ginawa sa kanya. Ngunit,
Anong nangyari? Humantong pa siya sa physical na kamatayan. Pero tingnan ninyo, ang taong sumusunod pala sa Panginoon, kahit mamatay pa siya sa kanyang paglilingkod, wala kang problema sapagkat siyang may-ari ng lahat ng bagay. Bubuhayin kanya isang araw. Hallelujah! Kung sa langit, noong si Satanas ay nagrebelde na, pinigilan siya ng Diyos, in-stop siya ng Diyos, ang pag-ibig sana ng Panginoon ay hindi natin malalaman. Pinatunayan dito na kung si Satanas ay pababayaan na gagawin ang lahat ng kanyang magagawa, na walang gagawin ng Diyos, pababayaan siya. Sige, gawin mo ang lahat ng magagawa mo. Ginawa nga niyang lahat ng magagawa niya. Ngayon, mga kapatid, nadala niya 1/3 of the angels in heaven. Bumagsak sila rito. Ngunit nakikita ninyo, to the extent na ngayon matagal ng panahon ang mga nangyaring yon, ngunit nakikita ninyo ang resulta ng pagsunod sa mga plano ni Satanas. Kasalanan, karamdaman, kamatayan. Eto'y napakita ng Diyos na hindi pinilit, ngunit dumating sa pagkahinog ang lahat ng kanyang plano. Ang lahat pala ng pagsunod sa kanya ay papunta sa kamatayan at kapahamakan. Ngunit napakita ng Diyos ngayon sa tao na kahit sa iyong pagsunod laitin ka, sa iyong pagsunod ikaw ay usihin, naipakita niya na ikaw pala ay magkakaroon ng tunay na kalayaan at buhay na walang hanggan. Hallelujah! Mga anak ng Diyos, I am preaching tonight to you who are members of the kingdom and who are going to become members of the kingdom. And all of those that are listening to me through television and through radio, I am going to announce to you that the kingdom of God on earth is called the family of God, the household of God. Now, in 2 Timothy, 1 Timothy nating binasa, sinabi dito, nabasa natin dito ang house of God, nabasa natin dito ang church of the living God. The word church now is so abused that every group and every denomination that sprouts out right now, tinatawag nila ang kanilang sariling, we are the church. Kami ang iglesia. Kami ang iglesia. Nalilito ang tao at naghahanap kung ano ang talagang tunay na iglesia ng Panginoon. Sinabi ng Panginoon kay Pedro, Peter, upon this rock, I will build my church. And even the gates of hell shall not prevail against it. Marami mga kapatid ang umaangkin, kami ang tunay na iglesia na itinayo ng Panginoon. Tingnan yung organisasyon namin, ang laki-laki! But what is the true church? Ano ang tunay na iglesia? Meron naman sinasabi, ang iglesia namin ang tunay. Ito ang aming tunay, ito ang aming tunay. Nalilito ang tao sa paghahanap ng katotohanan. Mga kaibigan at mga kapatid, huwag po kayong malito. Simple lamang para malaman ninyo ang iglesia ng Panginoon. Pagka sinasabi ng Bible na iglesia, disabuse your mind of thinking that it is an organization. It is a man-made organization. Alisin po ninyo sa utak at isip ninyo yan. Alisin ninyo na ito ay building. Alisin ninyo na ito ay malaking organisasyon, maraming members. Alisin po ninyo yan. Hindi po yan. Ito ang tunay na iglesia. Ang ibig sabihin ng iglesia, katawan. Whether isa, basta nagpasimula sa isa, katawan na yan. Huwag lang yung kalahati. Manananggal yun. Basta isa, katawan na yun. Colossians 1:18 says, He is the head of the body, which is the church. Okay, yung katawan, magpapasimula sa isang katawan. Look at me. Am I a body? Lahat ay magsabing, wow. What a body. Hallelujah. I have a body and I have a head. This is the anatomy of a human body. My body is nothing without my head. Nakakita na kayo ng isang taong pugot, walang ulo. Marami akong narinig na istorya tungkol dyan. Yun daw simbahan nilang luma, meron daw lumalakad doon, pugot, walang ulo. Ay, ibig sabihin noon, mga kapatid, masama yun. Sapagat ang katawan na walang ulo, hindi maganda. Sira ulo, hindi rin maganda.
Ngayon, ang pinag-uusapan natin ng Iglesia ng Panginoon, ang ibig sabihin, ang katawan ng Panginoon. Sino ang Panginoon? Diretsong pagkasabi, katawan ni Jesus Christ. Yon ang kanyang Iglesia. So, ang Iglesia pala ay katawan. Hallelujah! Magpapasimula sa isang katawan, dalawang katawan, tatlong katawan, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 1,000, 1,000,000. Magpasimula muna tayo sa isa. Paano kung matatawag na ang aking katawan ay katawan ni Kristo? Kung ang ulo ko ay si Kristo. Paano mo masasabing si Kristo ang ulo mo? Natural ang katawan, ang sinusunod niya ang kanyang ulo. Kaninang umaga, gumising kayo. Anong sinabi ng ulo niyo sa inyo? Sabi ng ulo mo, bumangon ka na, tanghali na. Tapos sinabi niya, maligo ka na. Manutbrush ka. Naku, huwag kang makiharap sa mga taong hindi ka nagtutbrush. Baka mabuhay sila. Magbihis ka na, lumakad ka, lahat ng gagawin mo, sinasabi ng ulo mo sa iyo. Subukan mong kunin ang ulo mo, wala nang uuto sa katawan mo. Kaya walang kwenta ang katawang walang ulo. Ngayon, malalaman ninyo in a spiritual sense that Christ is your head when your body follows Him. Pagka sinusunod mo siya, siya ang iyong ulo. In other words, kung sino ang sinusunod ng ulo mo, ng katawan mo, yun ang ulo mo. Paano mo naging ulo si Kristo? Lumapit ka sa Kanya at nangako sa pagsisisi at sinabi mo, mula ngayon, hindi na po ang kalooban ko ang masusunod, ang sa inyo na, Panginoon. When you do that, you become automatically the body of Christ. Hallelujah! So, ang lahat lang palang nagsisi, ang siyang katawan ni Kristo. Paano mo lalamang nagsisi ka? Oh, Pastor, when I went to the altar, I shed a lot of tears. Hallelujah! I cried and cried and cried and cried and cried and cried until I have no tears anymore. That's why I have repented. Crying a bucket full of tears, that does not mean you have repented. There are criminals that cry before they kill somebody. Bakit ka umiyak? Umiyak ako dahil papatayin ko na yung walang hiya kong asawa. Hindi pag-iyak, ibig sabihin pagsisisi na. Marahil kung minsan iiyak tayo dahil sa ating pagsisisi, bunga ng pagsisisi yun. Pero ang tunay na pagsisisi, isang pangako ang iiwan mo at tutuparin mo ang pangakong yon. Ano ang pangako yon? Ang pangako, Panginoon, mula ngayon, not my will, but thine be done. Not my will, but thine be done. When Jesus Christ came from the portals of glory, He came down to earth to teach us a human lesson that we can do. He went to Calvary, and before going to Calvary, He was at Gethsemane, battling the feelings of His flesh, because the Father showed Him that there is a bitter cup. It's the cup of Calvary. He has to be crucified, put to shame, rejected by everybody. And before that, He was to be tortured. He was to be persecuted to the extent that even His loyal apostles had deserted Him. And He saw this coming upon Himself. So He battled with the wills of the flesh. He went to Gethsemane. The Bible says His sweat were falling down from His forehead like blood coming out from His body. And He said through the flesh, let this cup pass from me. But the Father said, you have to undergo that. You have to do that. Jesus in the Spirit cried out and He said, not my will, but thine be done. Hallelujah! 3 times ang kanyang katawan, ibig umiwas.
Ibig umiwas sa kalooban ng Diyos sapagkat napakasakit ng kaloobang kanyang gagawin. Ngunit sinabi ng kanyang Espiritu, hindi ang aking kalooban, Ama, kundi ang sayo ang matutupad sa aking buhay. Yan ang tunay na katuwiran ng Diyos. Yan ang tunay na kaharian ng Diyos. Pagka ang tao ay naturuan na kahit sa anumang paraan sa kanyang buhay, sa paghihirap man o sa kanyang mga kaginhawaan sa buhay, sumusunod siya sa Panginoon saan man siya ilagay. Siya ay hindi tatalikod sa Panginoon sapagkat ang kalooban ng Diyos ay kanyang susundin. Yan, mga kaibigan, ay katawan ni Kristo. Yan ang pinaghaharian ni Kristo. Pagka pinaghaharian ka ni Kristo, kaharian ka ng Panginoon. Halimbawa, ikaw lang isa sa bundok. Ikaw lang isang sumusunod doon sa bundok na kung saan ka nakatira. Bless your life. Because in heaven, heaven's angels rejoices with you, looking at that soul mountain where you are only the individual that follows him. You are still an extension of the kingdom of heaven. And heaven rejoices with you wherever you are. You are the church of God. Iglesia ka ng Panginoon. Iglesia ka ni Jesus Christ. Katawan ka ni Jesus Christ. So, ang iglesia pala o ang katawan ni Jesus Christ, yung mga nagsisilamang. Yung mga nangako lamang na hindi na ang aking kalooban, kundi ang iyo ang aking susundin mula ngayon. Yun pala ang iglesia. Halimbawa, sa lugar na kung saan ka nagsasamba, manggalang ang atip mo. Wala kang bahay-sambahan na ganito. Iglesia ka pa rin. Ang kisame mo ang langit. Ang ama mo, mga kapatid, nakatuon pa rin sa iyo. Mahal ka pa rin niya. Yan ang tunay niyang katawan. Ang nangakong susunod sa kanya, hindi na ang kanyang kalooban, kundi ang samang susundin. Yan ang tunay na iglesia. So wag ninyong isiping maraming tao, yan ang iglesia. Magandang simbahan, yan ang iglesia. Malaking organisasyon, yan ang iglesia. Hindi po! Maaring isa ka lang, nasa bundok ka, ngunit tumutupad ka sa kalooban ng Diyos. Iglesia ka ng Panginoon. Hallelujah! That is God's household. It's the church of the living God. At itong sasabihin ko, it is extremely relevant in our days today. Tayong mga butil sa pananampalataya, ano ang perception natin sa tinatawag na iglesyang tunay? Alam na ninyo kayon kung ano ang iglesia? Ano ang iglesia? Katawan na, eto, katawan na nagsisi. Ano ang pagsisisi? Nangako na mula ngayon, totoong gagawin ko, hindi lang kalooban ko, ang sayo na ang matutupad, Ama. Hallelujah! Katawan ni Kristo, sumusunod sa kanyang mga utos. Ang iglesia pala ay pamilya ng Diyos. Bakit pamilya? Ipinanganak sa Espiritu. Pagka nagsisi ka, ang iyong espiritu na makaluma, ang espiritong sumusuway, the spirit of sin and disobedience. When you have repented, it's like a snake that is dead. It was killed by virtue of your repentance. Ahas yan eh. Yung spirit of disobedience, yan ang kasalanan. Ahas yang nakapulupot sa puso mo. Kahit na 5 pang New Year's resolution ang gawin mo ngayong January. Di ko nasusuntukin yung asawa ko. Praise God. 5 pakete ng sigarilyo na uubos ko isang araw. Ngayon, hindi na New Year's resolution ko na ito. Hindi na ako magmumura. Okay. First week of January, okay na okay. Second week, malungkot ka na. Third week, balik na sa dating gawin. Sige, giyaw-yaw asawa, butangan mo daw ah. Sigarilyo, 5 kapakete, karon unom na.
Hindi mo mapapatay ang ahas ng kasalanan sa puso mo sa pamamagitan ng New Year's resolution. No amount of reformation by yourself, no amount of New Year's resolution can renew you. You cannot do it because it takes the power of God to do it. It takes the power of God to do it. Hallelujah! At hindi makakakilos ang kapangyarihan ng Diyos kung hindi ka nagsisi. Hindi siya makakilos kung hindi mo gagawin yung pinagagawa niya. Pagka nagsisi ka, para mong pinutol ang leeg ng sawa sa buhay mo, mamamatay yun. Ang spirit of disobedience, aalis sa iyo. Ang babalot sa iyo ngayon, spirit of obedience. When you have the spirit of obedience in you by virtue of your repentance, that means you are born again in the spirit. Ang born again, nagkaroon na ng espiritu ng pagsusunod. Pagka nagkaroon ka ng espiritu ng pagsusunod, galing na sa Diyos yun, kapangyarihan yun. Anong kapangyarihan? Ano man ang gawin ni Satanas sa buhay mo for you to disobey Him, you are surprised because every day, how can I do this? I'm like swimming against the tide of humanity. Everybody's sitting around me. But why can I do this? You are doing it because of that power. Nagbago ka na. Binigyan ka ng isang espiritong makapangyarihan, kaya ikaw ay nag-i-enjoy ngayon sa iyong buhay. Ang iglesyang tunay ay pamilya ng Diyos. Galing sa Kanya ang Espiritu. Nag-i-enjoy tayo sa buhay ng ating Panginoon. Enjoy ba kayo sa buhay ng Panginoon? Bakit maraming Kristiyano ngayon hindi enjoy sa buhay ng Panginoon? Kristiyano ka? Oo. Bakit matamlay ka? Bakit ang mukha mo palaging Biyernes Santo? Sapagkat gusto mong pumunta sa langit, makisama sa Panginoon, hindi ka naman nagsisi. Ikaw pa rin ang hari ng buhay mo. Panginoon, you are my Lord, but I am the King. I am the King of my life. I can do with whatever I want to do with my life. Makailabot, balak niya. Pero manluluwas na ka, pero ako'y hari. Diri sa iyang harian, dito sa kanyang kaharian, siyang Panginoon, siya ang hari. Ang ibig sabihin ng siyang hari, ang kanyang kalooban, ang masusunod. Hindi ang sa atin. Look at denomination today. Denomination looks at Jesus Christ as their Savior. You're my Savior, Lord. But we are the King. That's why we have our own bylaws. You have your own laws, which is the Word of God. This is the law of the King. But when you come to denomination and religion, they have their own bylaws. Let us set aside the bylaws of the King, the laws of the King, and let the people obey our own bylaws. Silang hari, ang kanila ang nasusunod. Si Jesus Christ, pagka binisita mo sa kanilang mga pagtitipon, nasa tabi, napakapayat, utos-utosan lang. Jesus, hawa meron, bantay ka sa balay. Security guard ba? Dito sa kanyang kaharian, ang Panginoon ang hari. Ang kanyang kalooban ang masusunod dito. Have we promised Him that? That's why we enjoy His life. We enjoy Him because we are under His protection. Kaya wala rito matataas ang mukha, puro masasaya ang tao dito. Tingnan ko nga ang mga masasayang mukha ng mga butil sa kanilang pananampalataya. Hindi tayo napilitan, kundi ating ibinigay ito sa Kanya. The church is God's family. It enjoys His life. The church is God's family because it bears His name. What's your name? Totoo? Noon, anong pangalan niyo? Pagka tinanong kayo, ano ka? Catholic. Ano ka? Baptist. Ano ka? Mormon. Sana si Jesus Christ dyan. Parang hindi ko nababasa sa banal na kasulatan yung mga pangalan nyo. Ang tunay na kaharian ng Diyos nagtataglay ng kanyang pangalan. Hallelujah!
church is God's family because it projects His image. Sino nakita yung image dito? Si Jesus Christ. Amen? Ang kanyang buhay ang nakikita natin dito. Amen? Kaya nung nakaraang kong pangangaral, nung nakaraang mga linggo, sinasabi ko sa inyo, bakit naging ganito ang buhay ko? Bakit hanggang ngayon ganito ang pinamumuhay ng Panginoon sa akin? Sabi niya, kailangan maging pattern ng buhay mo sa buhay ko. Hallelujah. You are my representative. The church is not only His family, but the church is God's army. It acknowledges the commands of the Lord. Kinikilala ba ninyo ang mga utos ni Jesus Christ? Sino ditong kumikilala sa kanyang mga utos? Hallelujah! Sinabi ni Paul, the apostle, sinabi niya, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the commandment of God our Savior, and Lord Jesus Christ, which is our hope. And I besought thee to abide still at Ephesus when I went into Macedonia, and that thou mightest charge some that teach no other doctrine but the commandment of God. Si Paul naririto sa kanyang pagiging apostol sapagkat may mga utos ang Panginoon sa kanya. Tingnan ninyo mga kapatid, sinasabi ng banal na kasulatan, now, the end of the commandment is charity out of a pure heart and of a good conscience and of faith unfeigned. Palaging kinikilala ang utos ng Panginoon. Ano nga ang utos ko nang ako'y pinadala niya? Itaas ang kanyang pangalan, ipamuhay ang kanyang buhay, ituro ang mga salita niya sa lahat ng mga anak niya. Hallelujah! This is not only a group of fellowshipping believers, but we are the army of God. We are the army of the Lord Jesus Christ. Ang mga armas natin hindi Armalite. Why? Because we battle not against flesh and blood, but against principalities and powers and wickedness in high places. And we are here to downturn and to destroy the works of the devil. And we cannot win by using bullets. We cannot win by using armors that are used to destroy the flesh. We are here and our armor is mighty through God to the pulling down of strongholds. The strongholds of Satan can be penetrated by the truth of the Word of God. Hallelujah. Satan has many messengers in the last days. They preach the theology of hate. They preach the theology of divisiveness. They preach the theology of anger. But we are here, the army of God, and we are using the weapons of our warfare, which is the theology of love, the theology of truth, the theology of light. Hallelujah! Yan ang inutos ng Diyos sa kanyang mga sundalong tunay. Sabi niya, mahalin mo ang iyong kaaway. Kaya pag kami nangangaral, sinisiraan ng iba, hindi galing sa Diyos yan. Galing kay Satanas yan. Sapagkat ang utos ng Panginoon sa mga tunay na mga ngaral, mahalin mo ang iyong kaaway. Hallelujah! I preach against deception, but I am not against any individual personally. I have nothing against you personally. I preach against the deception of the devil without fear or favor. Kaya hindi ako naniniwalang tatlo ang Diyos. Ilang beses ko nang binasa ang Bible from the Old and New Testament. Pero ni isang verse, wala akong nabasang ang Diyos ay tatlo. Kung meron, puntahan ninyo ako hanggang naghihintay ako. Basta hindi tinuro ng apostoles, I am there to preach against it because I love the souls of the people of God. Somebody must stand and be counted, and somebody must preach about it. I am not only against it, but I am for the truth.
Kung ano nakasulat sa banal na kasulatan, iyan ang aking ipinangangaral. Walang kulang, walang lapis. Kailangan tanggapin natin. Kung ano ang hindi natin mababasa riyan na hindi pinangaral ng ating Panginoon, huwag nating tanggapin. Pastor, ito po'y galing pa sa aking kanununuan. Hindi ko po maaring payan ito. I have a sentimental value dito. Lahat ng sentimento mo, gawin mo na, pero hindi makapagliligtas sa iyo yan kung hindi tinuro ng Panginoon. When it comes to salvation, ito lamang ang ating authority. When you stand before God, you will be asked one day about every teaching that you have received, whether it is of God or not. Kaya dito pa, sinusubukan ko na ang lahat, nangangaral ako sa katotohanan. Sabi ko, yung mga tinanggap ninyo na mga pagtuturo, tatayo kaya yan? Ang tunay na iglesia ng Panginoon tumatanggap ng utos sa Kanya. Pakinggan ninyo ito. Na sinabi niya, iglesia ba kayo? Pakinggan ninyo ito. 1 Timothy 3:16. And without controversy, great is the mystery of godliness. What is the mystery of godliness? God was manifest in the flesh. Iglesia ng Panginoon, makinig kayo. Tunay ba kayong iglesia? Sinabi ko na sa inyo madaling maglagay ng iglesia ni Jesus Christ. Madali yan. Madali! Pero tingnan ninyo ang turo at aral. Ang iglesia ni Jesus Christ, naniniwalang siya ay Diyos. At nagkatawang tao lamang. Diyos siya. Ako tao. Kung noon ako'y gahom magpakakabaw, karon dahil mahimo kong kabaw. Ingon mo. Mao ni taong nagpakakabaw. Di gyud ko kabaw. Tao ko. Nalang ko'y gahom nga mahimong kabaw. Natay mga silingan diri, na gahom mahimong iro. Sama na, Sigbin. Ang Panginoon, Diyos! Iglesia, makinig kayo. Iglesia ni Jesus Christ, makinig kayo. John 1:1, in the beginning was the Word was with God, and the Word was God. John 1:14, and the Word was made flesh. Hallelujah. I-connect nga ninyo yung last part, yung conclusion ng John 1:1. John 1:1, the conclusion was, the Word was God. And the Word who was God was made flesh. And then, 1 Timothy 3:16, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh. Ang tunay na iglesia ni Jesus Christ, naniniwalang siya ay Diyos. Nagkatawang tao. Kaya pagka sinasabi nyo, Diyos, ay hindi Diyos, tao lang, bogus kayo. Bogus kayo. Peke. Hindi nyo mababasa sa banal na kasulatan, si Kristo ay tao lang. Tao siya, ngunit bago siya naging tao, ay Diyos siya. Hallelujah. Sa kanyang pagiging Word, si Jesus Christ ay Diyos. Ang tunay na iglesia ay magsabing, Praise the Lord. Praise the Lord. Yan ang tunay. Yan ang kukunin. Hallelujah! It identifies with His cause. It fights in His battles. Hallelujah. I'm so glad I'm a part of the kingdom of God. He said to Timothy, this I charge
I commit unto thee, son Timothy, according to the prophecies which went before on thee, that thou by them mightest war a good warfare. This ministry is waging warfare on all fronts. We are waging warfare against immorality. We are waging war against all sins and vices. We are waging war against deception to deceive the souls of men. We are waging war against falsity of religious beliefs. We are waging war on all fronts using this instrument, the Word of God, as our only weapon. It is the weapon of the truth. Hallelujah. Hallelujah. The church is God's academy. Hallelujah. I'm so glad that some of our brothers here are members of the academy. They are owners of schools teaching young people on how to become responsible when they go out and live their life in our society. Hallelujah. Pero itong kaharian ng Diyos dito sa lupa ay hindi lang pala fellowship ito. Ito palang kaharian ng Diyos dito sa lupa. Ito ay paaralan ng Panginoon na kung saan mapag-aaralan natin ang kanyang mga banal na kalooban. But if I tarry long, Paul said, that thou mayest know how oughtest to behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, pillar and ground of the truth. This is the pillar and foundation of the truth. Haligi at pundasyon ng katotohanan. Anong katotohanan iniyaw ko sa Pilipinas? Ano ang katotohanan isinisikaw ko sa Pilipinas? Ang Diyos ay isa, hindi tatlo. Meron nyo ngayon, iba-iba nang naglilipa ng mga turo. Meron namang narinig ko, ang Diyos daw ay dalawa. Isa junior, isa senior. Jehovah is a senior God, Jesus is a junior God. Where have you read that? Saan mo nabasa yan? Pagkat tumayo ka sa harap ng judgment ng Panginoon, patay kang bata ka. Tatanungin ka, saan mo nabasa junior God at senior God? Meron bang ganon? Basta sinabing God Almighty na yan! Hindi niyo mababasa dalawang Diyos! Hindi niyo mababasa tatlong Diyos! If this is the authority of our judgment in the last days, we better go back to the Word of God, my friends, my people in the Philippines. We better go back to the teachings of the Word of God. Lay aside all your man-made traditions and doctrines, and let's go back to the commandments of God. We have the Father, the Son, and the Holy Spirit, but the Bible says there are no three gods. I believe in the Father, I believe in the Son, I believe in the Holy Spirit, but it does not say they are the Trinity. It doesn't say that. This is the pillar and foundation of the truth. Let us preach the truth as it is. Kung papopularan lang ito, hindi ako mangangaral against a popular doctrine. It is very popular. It is accepted by all Christians around the world. I'm not here to become popular. I am here to preach my covenant of truth from the Lord. Hallelujah! What matters to me is when you know the truth. What matters to me is I am interested in your future when you stand before God in judgment, because all of us will die. The Bible says, before the coming of the Lord, baka pabutan kayo ng kamatayan nyo. Sinabi niya, it is appointed that the man wants to die, and after that, the judgment. When you stand before the judgment seat of Christ, He will ask you, did you receive my words? Did you obey my will? Pagkatapos hindi mo alam yun, at ang sasabihin mo sa Kanya, Panginoon, ako po'y madalanginin, hallelujah, tingnan ninyo ang tuhod ko, puro na po kalyo ito, Panginoon. Hindi ko tinanong kung ikaw madalanginin, tinatanong kita kung sumunod ka ba. Ano ang susundin ko? Hindi ko alam yan. Ayon pala. May relihiyon ka, wala ka namang pagsusunod. May relihiyon at denominasyon ka, hindi mo na alam ang salita ng Diyos. Anong klase yun? Hindi kaligtasan yun. That is a social gospel. And I am delivering to you not a social gospel this very moment. I am delivering to you the gospel of the truth. Hallelujah! Hallelujah!
The kingdom of God is the preserver of the truth. Ito ang taga-preserve ng katotohanan. Amen? Taga-preserve ng katotohanan. Ang lahat ay magsabing amen. Masaya ba kayo? Na mayroong taga-preserve sa katotohanan? Bahala lang mabackslide ng lahat. Maging prostitute na ang lahat sa lahat ng uri ng mga bulaang pagtuturo. Kala ninyo yung prostitute, yung babae lang nagpapabili ng kanyang laman. Hindi. Pagka pinagbili mo ang iyong katotohanan, prostitute ka. Daghang mga magwawali nga prostitute. Alam niyo ang ugali, mga kapatid, ng isang prostitute? Hindi tinitingnan ang mukha ng customer ng tao. Tinitingnan kung may babayad ka. Can you afford me? Halimbawa, yung customer, maraming buni dito. Hindi tinitingnan yun? My eyes are close to your face. It's open to your money. There are many preachers that are prostituting the gospel. I don't look at your doctrine. Can you afford me? Kung ako'y mangangaral sa iyong denominasyon, magkano ang mababayad mo sa akin? $2,000 a month. Pwede na na. Anong ipangangaral ko? Sabihin mo, 4 ang Diyos. Binasa niya. Wala namang 4 na Diyos, pero may $2,000. Sweldo every month. Mangaral, 4 ang Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, kung tayo'y nasa katotohanan, bahala ng asin ang kainin natin at damo. Huwag ninyong ipagpili ang katotohanan. Co-workers, co-ministers, and members of the kingdom of Jesus Christ, do not sell out the truth. Mga nanunungkulan, huwag ninyong ipagbili ang inyong katungkulan sa droga. Huwag kayong makipagsabuatan sa mga nakakasira sa ating sosyedad. Tayo namang nasa spiritual realm, manalangin para sa kanila. Manalangin, ang masasamang espiritu sa Pilipinas ay lalayas. Hallelujah! At maghahari ang katotohanan. Kinakailangan ng kaharian ng Diyos, protector and preserver of the truth. At ito ang ginagawa natin. We are also the teacher and promoter of the truth. Kailangan tayo magturo at mag-promote ng katotohanan para ang lahat ng mga anak ng Diyos ay magkaroon ng malinaw na pag-iisip. Why people are confused? Because they have received wrong informations. When you receive a wrong doctrine, your mind begins to be clouded and you cannot think clearly. Pero pagkakatotohanan ang natanggap mo, linis ang iyong isip. Makapag-decide ka ng maganda sapagkat maliwanag ang pag-iisip mo. Hallelujah! Kaya nalilito ang napakarami sapagkat mali ang kanilang tinanggap. Huwag kayong malito mga anak ng Diyos. Ito ng pagkakataon natin na tumayo. Pinadalan tayo ng kaharian ng Diyos dito sa lupa. Meron palang makakasunod na hindi pala kayo mapapahamak pagkasumunod kayo sa kalooban ng ating Panginoon. Marahil hahamakin kayo, marahil uusigin kayo, but God is there as your refuge. He will not forsake you. He will not abandon you. He will be with you until the end of this age. The church is God's community. I don't call it the church today. I call it the kingdom of God. This is God's community. It's the community of the redeemed. Ito'y komunidad ng mga nailigtas. Lahat ng mga butil sa pananampalataya, I am inspired to always preach the truth to you because we have one precious faith in which we share together. Sarap ng mga salita ng Diyos. Tayong lahat mayroong espiritu ng pagsisisi at pagkatapos tinanggap natin yan, not my will, Panginoon. Kaya pagka nangangaral ko ng salita ng Diyos, maliit man o malaking kalooban niya, mabigat man o magaang na kalooban, natatanggap natin sapagkat yan ang ating ipinangako, Panginoon. Tatanggapin namin ang iyong mga salita, no matter what. Lord, we will receive your words. We will walk upon these commandments. When you come, Lord, we will bear the light with you. And we will tell the devil and the world, you cannot.
And you cannot attack us. The truth is upon us. Binabalot tayo ng katotohanan. Sasabihin natin sa demonyo, pumunta ka at bumalik kung saan ka galing. Pero dito sa paglilingkod na ito, hindi ka makakapasok sapagkat ito ay komunidad ng Diyos at komunidad ng mga nailigtas. Hallelujah! This thou knowest, that all they which are in Asia be turned away from me, of whom are Phygellus and Hermogenes. Meron ding nababackslide sa mga katotohanan ng Diyos. Umaalis sa kanyang kalooban. Eto sinabi ni Pablo dito. Anong pangalan nila? Ang pangalan ng isa, mga kapatid, ay si Phygellus and Hermogenes. Hindi nila mahal ang katotohanan. Natanggap na sana nila, ngunit tumalikod sila. You know, that is a pitiful situation when you face God in judgment. Alam mo na, tinanggap mo na, tapos tumalikod ka, tapos tumayo ka sa harapan niya. Sabi ng Panginoon, ligtas ka ba o hindi? Ang sasabihin mo, Lord, once upon a time, ako ay kasama ng mga ligtas, Panginoon. Ngunit tinamaan ako ni Satanas, Panginoon, na-deceive na naman ako. Bumalik ako sa sanlibutan, o napakasaklap, Panginoon. Masaklap nga. Mabuti pa yung talagang hindi nila alam. Tapos bumagsak. Talaga hindi nila alam. Pero ikaw na, alam mo na. Pagkatapos, aalis ka ba? Pagkatapos yun pala ang kaligtasan mo pagdating sa judgment, nakahulagpos ka. Hanggang itatapon ka sa impyerno, masakit yun sa isip mo. Luwas naman ng tako. Uy! Hallelujah! Ligtas na sana ako. Uy! Bakit nabitiwan ko pa? Tapos maaalala mo yung kaibigan mo na humimok sa yung bumalik sa sanlibutan. Katong yung akong higala. Panulay gito. Pagkatapos yung mo na yung higala, nasa yung tapad. Pat yun tamang usapag patay na tando ha. Hallelujah! This is the community of the regenerated. I don't call it the community of the reformed because this is not a reformation only. This is regeneration. When you reform yourself, it's through your human power that you can do that, but this is regeneration. Ang Diyos ang makakagawa lamang na babaguhin ka. Siya lang ang makakagawa niyan. This is the community of the responsible. Everybody says community of the responsible. Ang mga irresponsable nagiging responsable dito. Kaya dito hindi mananatili ang mga tamad. Yung mga irresponsable, alam ninyo, ang unang-unang kasalanan hindi pagnanakaw. Alam ninyo yung napag-aralan natin kaninang umaga? Anong pinakamalaking kasalanan? Pinakadakong sala, katapulan. Komunidad ni sa mga responsable. Amen. When you stand before God, it's not only the hairs of your heads that are going to be numbered. It's not only irresponsible words that you are going to give an accounting for. Even the time will be accounted for. Your time. Ilang taong kang nabuhay? 70 years, Panginoon. Namatay ka, bangungot. 70 years will be counted into months. How many months in 70 years? 70 times 12 equals na sa months. Months will be counted into days, into weeks. How many weeks times 4? How many days times 365? How many minutes? Yung 70 years gagawing minutes. Yung 70 years gagawing seconds. Tapos bibilangin lahat kung anong ginawa mo sa time na yan. Ilang oras ka natulog sa 70 years? Ilang oras ka nagtrabaho sa 70 years?
Ilang oras ginasto mo sa pagkain sa 70 years? Ilang oras ginasto mo sa CR sa 70 years? Nakasulat lahat yan. Baka magtaka kayo pagdating doon. 70 years. Out of 70 years, pagkwenta ng Panginoon, 65 years ginasto mo sa pagtulog. Masyak ka. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. This is a God-given time. While we are here, let us make use of that time. Hallelujah! Let's be responsible with our time. Ang iba, parang napapasok pagka nagsasamba sila. Bibilangin sa langit yan. Ilang oras sa 70 years mo ang ginamit mo sa pakikinig ng salita ng Diyos when you stand before the judgment seat of Christ. Oh, how you wish you had spent more time with the Lord listening to His words. Baka magtaka ka sa 70 years, equivalent lang sa 3 months ang pakikinig mo ng salita ng Diyos. Equivalent lang sa 3 months. Biro mo, 70 years. Ang pakikinig mo, 3 months lang. Wow! Magtataka ka. Kaya ngayon, kayong mga anak ng Diyos narito, pagka nag-o-overtime kayo dito, mas maganda sa record ninyo yan. Hallelujah! Hallelujah! Walang butil na tamad. Walang butil na irresponsable. Lahat sila irresponsable. Kung ano ang pinagkakatiwala ng Diyos sa inyong mga kamay ngayon, kailangan mapagkatiwalaan kayo. You become a solution to those problems in your own responsibility, in your own area of responsibility. Workers, are you listening to me? Members, are you listening to me? You want God to bless you? You have to be responsible with whatever is in your hands today. How did God trusted us with this big ministry? He didn't trust us all of a sudden na ganito na kaagad. Hindi. Pinagkatiwalaan muna tayo sa maliit na bagay. Because the Bible says, kung ikay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka kahit sa malalaking bagay. Ano ang pasisimula ng ministry? Alam ba ninyo, mga kapatid? Alam ba ninyo? Nung nagpasimula yung pastor, kahit ako'y anointed na, hindi kagad ako pinagkalooban ng malaking ministry ganito. Sinubukan muna ako sa maliit na bagay. Meron akong 15 membro. Yung 15 membro na yon, nung ibinigay ng Panginoon sa akin, puro disturb ang pag-iisip nun. Hindi mga buang, kundi hindi nakapokus sa kanilang paglilingkod. Pero nyo, nangangaral ako. 15 lang sila, nangangaral ako. Ang pinag-uusapan, business. Hindi nakatingin sa akin, sila ay nag-uusap. Ilang sako yung pagpapabili, ilang sako bibilhin. Si Pastor Kibuloy nangangaral sa harap. Pagkatapos, kung may plema pa yung kanilang lalamunan, hindi pansin yung service. Tatayo. Isang klaseng mga membruhan eh. Sinubukan ako ng Diyos ko, ako'y mapagkakatiwalaan. Masakit na yung dinadamdam ko sa kanila, pero nangangaral pa rin ako. Sabi ko, mga buto, bumangon kayo. Pagka natapos ng pangangaral, 30 minutes for me when I preach to a congregation like that. There are only 15 of them, but when I preach to a congregation like that, 15 minutes to me is like 15 years. So, sasabihin ko pagka natatapos na sa pangangaral, ay salamat, matatapos na ako. Pagkatapos mga tatayo na. Sabi ko, tumayo tayo, manalangin tayo. Siyempre, pag ako ang nananalangin, closing prayer, pipikit ko yung mata ko. Panginoon, salamat po. Habang pala nakapikit yung mata ko, sila pala nagkakalabitan na isa-isa lumalabas na. Ako'y nanalangin para sa 15. Lord, pagpalay po niyo 15 ito, Panginoon. 15 na lang kabuk, mga kiang pag yun. Hindi ko iniwan yung responsibilidad binigay ng Diyos. How much was I receiving a week in my tithes and offering? I was receiving 50 pesos. Pagka kami nakatanggap na ng 100 pesos, magpipista na Jesus Christ doon sa Biltmore.
Hallelujah. Kaya kami na mamalengke, hindi ako namamalengke ng maaga because 50 pesos is my responsibility. That is what God has given to me. At that time, para ako'y subukan kung talagang mapagkakatiwala. And 15 members. Pumupunta kami sa Agdao Market, we go there kung tanghali na, mga alas 11. Bakit? Para yung sobra-sobra na lang ang mabili namin kasi mura yon. Hindi na kinikilo yon. Tapok-tapok na lang. Kasi kung pumunta ka ng maaga, puro presko, anong mabibili mo sa 50 pesos? And I will divide 50 times 4 dahil 4 na worker kami. Ding mabibili namin yung sobrang gulay, yung malapit ng itapon. Marami-rami. Praise the Lord. Yun ang binigay ng Panginoon. I must be responsible with this 50 pesos. Hallelujah! Until God gave us a dream, and the dream says, I will use you in a greater way. And the Lord put us to another level. Napagkatiwalaan hanggang sa level nito. And we were trusted with Davao City only until God has trusted us with all of the cities of Mindanao. And until we were trusted with all of the cities of the Philippines. Iilan na lang major cities sa Pilipinas ang walang Jesus Christ, the name above every name, congregation ngayon. Hallelujah. We are now in the millions sa ating covenant partnership. Hindi lang ang Pilipinas ang ipinagkatiwala, ang buong sanlibutan ipinagkatiwala. Hallelujah. Hallelujah. Responsibility is one of the traits of the kingdom of God. Walang anak ng Diyos na irresponsableng papapuntahin sa langit. Dapat maging responsable tayo. Kung ano ang nasa sa kamay mo ngayon, you want a greater blessings? Kung ano ang nasa kamay mo ngayon, you must be responsible with what you have. Don't worry about the desires of your heart. They will come to pass when you can be trusted with what you have today. So kung ano ang posisyon mo ngayon, kung anong pinagkatiwala sa iyo ng pastor mo, gawin mo. Kung anong pinagkatiwala sa iyo ng ama mo, gawin mo. With all your heart. Pinagkatiwala sa akin di karya ng Diyos. Kailangan matulog ako 3 hours, 2 hours lang. Tama na yun. Naobserbahan ko, baka natulog ako ng 2 hours, para rin akong tulog ng 8 hours. Because I am giving all my time to the Lord. Para mapalagong lalo ang kanyang gawain. Kung minsan, nakakagilty, hindi ka nakakagawa sa kanyang gawain. Kaagad-agad, gustuhin mo man. Dahil ikaw ay responsable sa kanyang gawain. Kung ano ang nasa sa'yo ngayon, you want the greater blessings? You want to receive 1 million tomorrow? Or the next year? Be responsible with what you have today. Magkano tinatanggap mong sweldo ngayon? Be responsible with what you have today. Bigay mo muna yung tithes mo. Tapos, gawin mo, i-divide mo sa pamilya mo, lahat-lahat, kung anong pangangailangan mo. Don't go beyond that mean. And then have faith in your heart and desire that God will give you more. And the Lord will open the way for you to have an abundant life. This is also the community of the respected. Minumura tayo ng salibutan. Ang demonyo yon. Tinutuligsa tayo ng salibutan. Demonyo rin yun. Inuusig tayo ng salibutan. That is of the devil. The Bible says, maraming gagawin sa inyo. Pakinggan ninyo ang gagawin ng demonyo sa atin. Pero, kagalang-galang pa rin tayo sa harap ng Diyos. Huwag kayong mag-alala. Hallelujah! Anong sasabihin ng mga tao? Eto, pakinggan nyo. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely. Kung ano-ano na lang ang sinasabi sa atin, inaakusa sa atin. Sabi niya, mapalad kayo. Rejoice and be exceeding glad, for great is your reward in heaven. Great is your reward in heaven. Huwag kayo magtaka.
Pagka kayo ay Jesus Christ member, kung ano-anong sinasabi sa inyo. Because your life alone is a rebuke to the unbeliever. It's a rebuke to the devil. So the devil will do in his utmost to degrade you, to character assassinate you. Pero huwag kang mabahala kahit konti. Tumayo ka. Manampalataya ka. Hindi ka maano. Huwag kang mahiya. Pagpapalain ka ng Panginoon. The more that people put you down, the more that God will bring you up. Blessed are they that are reviled and persecuted. They that are abased shall be exalted. Ang nagpapataas, ibababa. Ha? Kaya huwag kayong magtaka kung kayo ay inuusig. Yan ay palatandang nasa katotohanan kayo. Ako lang ba nagpa-participate sa karya ng Diyos? Hindi. Look at our service today. I preach the Word of God. That's my participation. But you look, I'm not the only one preaching here. You are helping me preach the Word of God. And you say, Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You are preaching with me. Ay, ibig sabihin, go, preach it. Magkatuwang ba tayo dito sa pangangaral sa katotohanan? When I preach the Word of God, I get excited because I get a wallop of the devil's head every time I preach the Word of God, and I like it. Hallelujah! At tinutulungan ninyo ako sa pamamagitan ng inyong pakikinig ng mga salita ng Diyos at sa inyo nabubuhos ito. Our participation is not only individually, but we participate with all our family. Ang family roots natin, ang family relationships natin, ang family realities natin, itong lahat ay kasama sa participation ng kaharian ng Diyos. We participate in the army of God. We recognize the authority of the Word of God. Do you recognize that? We recognize the acceptance of discomfort. Hallelujah. Pagka tayo nagpapailalim sa authority ng Diyos, mayroong mga discomfort na mangyayari. Sinabi niya, the birds of the air have nests, the foxes have holes, but the Son of God has nowhere to lay His head. Pagka kaya naglilingkod, hindi lahat masaya, hindi lahat komportable. May mga bagay na unahin mo ang kalooban ng Diyos to your discomfort. Ang mga apostoles sinunay ng kalooban ng Diyos to their discomfort. Some of them were hacked to death, some of them were stoned to death, some of them were fed to hungry animals. It was not only a discomfort, it was the laying down of their lives for the Lord. Hallelujah. But they participated. Lahat tayo nagpa-participate sa mga bagay na yan. The conflict of involvement. Merong conflict sa involvement natin. Halimbawa, isang pamilya, gusto magpasakop sa karya ng Diyos. Kalahati ayaw. Ang kalahati, okay. Ang kalahati ayaw. Pagkita sa bahay niyan, walang ibang pag-uusapan. They will have a quarrel in the house because of the kingdom of God. Mag-aaway na ngayon yung mag-asawa. Mag-aaway na ngayon yung mga anak. Yung kalahati kampi, yung kalahati hindi. Mayroong conflict of involvement. Hallelujah! Hanggang sa mabubuo sila. Nire-recognize natin yon. Pagka tayo nagpa-participate sa army ng Diyos, hindi lang involvement, hindi lang conflict of involvement sa ating pamilya, sapagkat kuminsan naroroon pa, pumapasok si Satanas, pero pagka na-solve yun, ang conflict na naman sa labas, we will be ostracized by people that do not recognize the authority of the kingdom of God. People will not recognize you. They will ostracize you. In your office, in your school, wherever that they recognize you, magtataka ka, ginagawa ko naman ang mabuti. Maganda naman ang pinapakita ko. Ako na may namumuhay. Binayaan ko na lahat ng bisyo ko. Nung ako ay umalis sa lahat ng bisyo ko, nagalit na yung mga kaibigan ko sa akin. Bakit kaya? Ako na yung nagbago na. Ngayon, nagalit pa sila sa akin. Sinabi, sige, agsimba ka diyang kikibuloy hanggang lumampas ka sa langit. Doon na yung bando rin, nagsimba. Sabado, Domingo, nagsimba siya. Niya, nagsimba na mo siya, Huwebes. Kasi gisulti siya, pagulis balay. Anak, gisultihan. May pa, mamutos na ka. Dito ka nakagkibuloy mo uli. Namutos taon ng bata. Niya, nadili ka rin kauban ako.
Hallelujah! What's this? This is a conflict between the light and darkness. This is conflict between truth and error. Pero ito ay ating sinasagupa sapagkat alam natin na tayo ay nasa katotohanan at ang Panginoon ay nasa sa atin. Do you participate in the academy of the Lord? You are here as students right now. Are you carefully paying attention to what I say? This is learning. Amen? Continual attention to this learning that you have to love it. Mahalin mo ang iyong napapag-aralan dito. Then you participate in the community of God. You want to participate in the community of God? There are rights and responsibilities in the community of God. Meron kayong karapatan dito, ngunit meron din kayong responsibilidad. Nagbibigay naman kayo ng tithes lahat? Responsibilidad yan. Why? When we don't give our tithes and offerings, we are sabotaging the kingdom of God because that is what God uses in order to propagate the gospel and in order to give glory to His name. Hallelujah! 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 We give our services, we become unselfish. We give our faithfulness and we forget about favoritism. Our faithfulness says, no matter what, I'll be faithful to my obligation to the Lord. I'll be faithful and loving to Him because I know the purpose of why He has given us this kingdom of God here on earth. That's why He has given me this spirit of obedience. He wanted to use me as an instrument before He comes in the rapture and takes me to the kingdom of God in heaven. I must be an instrument of God here on earth in any way that I can. In any way that I can. Maybe I cannot preach like Pastor Kiboloy. I cannot become a television evangelist. I cannot propagate the gospel by TV like him. But I can be an arm, an instrument in giving my TV pledges. Para lalo pang dumami, lalo pang makapaglagay si pastor ng mga television program sa lahat ng mga istasyon. Lalo pa siyang makapaglagay doon sa ibang bansa. Lalo pang dumami, lalo pang maging modern ang ating mga equipment. Lalo akong tutulong, ito'y gagamitin sa kanyang kalooban. I will participate. So we are not only spectators, but we are participators in the kingdom of God. You don't only see me and clap your hands because I preach the word of God, but you participate. Lahat ng inyong binibigay, siguro nalimutan na ninyo, pero may handang reward sa karya ng Diyos yan. Kundi dito, sa buhay na walang hanggan. Hallelujah! Hallelujah! Tutulungan ba ninyo ang inyong sarili para maging instrumento ng kaharian ng Diyos? Sinong tutulong sa kanyang sarili para maging instrumento sa kalooban ng Diyos? Pupunta ba kayo kung saan kayo inuutos ng Panginoon? Tayo lahat inutusan na maging faithful sa ating tithes and offering. Tayo lahat inutusan maging faithful sa ating attendance. Pastor, sa hapon po hindi na ako makapagsamba dahil gabi na. There is discomfort in coming over here because this is quite far away from the center of the city where you live. But nevertheless, you still come because you know that participation is very important. It can count in the kingdom of God. Hallelujah, kaya naririto kayo. Pag uwi ninyo mamaya, ang iba, magdi-dismiss tayo. Ang iba, makauwi, alauna na ng madaling araw. That is discomfort. Pero ninyo pinapansin yun, alam ninyo may reward sa langit. Hallelujah! Iglesia ng Panginoon, kaharian ni Jesus Christ, siya ang hari. Sa iglesia, maraming panahon na abuse ang word na yan. Siya ang tagapagligtas, pero kayo ang hari. Dito sa kanyang kaharian, siya ang tagapagligtas, at siya ang hari, at siya ang Panginoon. Ang lahat ng naging member ng kanyang katawan ay mga taong nagsisi. They have given the Lord the authority. They do not recognize themselves as the king. The owner of their body, their lives is Jesus Christ. 1 Corinthians 6:19 says, know ye not that your body is the temple of the Holy Spirit and that the Spirit of God dwells in you. You are not your own, you are bought with a price. Therefore glorify God in your body. Kaya dito, katawan ni Kristo, kaharian niya.
Kailan mo matatawag na kaharian ka? Pagka ikaw ay nangako. Mula ngayon, susunod na po ako sa inyo. Not my will. If only your will is to be obeyed, you are not here tonight. Wala kayo dito. Merong nagsamba ngayon dito. May mga kaibigan siya dumating from the States. He has to attend to them. Pero dahil may kalooban ng Diyos na kailangan magsamba siya, iniwan niya ang mga kaibigan niya at pumunta siya dito. Inamin niya, not my will, Lord, but thine be done. Hallelujah! May income! Hindi pa ako nakapagbigay ng tithes. Pero sa utang kulang ito. Kailan ibayad ko na lahat sa utang ko ito. Naalala ko, what is the will of God with my money? Oh, I give Him my tithes. First, masamang magkautang sa tao, mas masama sa Diyos. So, ang isasauli ko muna yung para sa Diyos. Ito ang kanyang kalooban. Sinauli ko. Anong sinabi niya? Kalooban ba niya ito? Kalooban niya. Gusto niyang kayo ipagpalain. Kundi pa, sasabihin ba sana niyang, subukan ninyo ako sa bagay na ito. Gusto ng Diyos pagpalain kayo. Nang pagpapalang, hindi tulad ng iniisip niyo. Tulad ng iniisip niya. Anong iniisip mo? Papantayan ba ng Diyos yan? Sobra pa. Sabi niya, bubuhusan kita ng pagpapala. Wala nang silid na kalalagyan. Hallelujah! The will of God is done in His kingdom. Huwakan mo yung TV set mo, ikaw anak ng Diyos, nanonood sa programang ito, at ako'y dadalangin sa iyo. Lord, let the miracle that my brother and sister is asking from you happen right now. Make it happen. Miracle of healing, miracle of financial prosperity, and miracle of salvation. Right now, Father, I ask you to touch their lives all over the Philippines. Lahat po ng nanonood sa programang ito, whether they are in the island of Mindanao, Visayas, and Luzon, wherever my voice is reaching them out to the truth of Thy Word. Let this Word sink deep down in their hearts. Let the entrance of Thy Word give them light of the salvation that you want for them to receive. In Jesus' name, let darkness be dissipated and let the light of God shine upon you. May your desires and requests of your heart be fulfilled in the soonest possible time. I pray in Jesus' mighty name. Amen and amen. From now on, Holy Father, not my will, but your will be done. I said, Father, you have chosen me. Give me the strength to obey. I will follow you no matter what it takes. If you know me, you cannot be neutral about me. Either you will hate me or you will love me. Because there is only one important business in the world. It is the business of salvation. As I am concerned, and as far as the work of God is concerned, we have reached the end. Last September 13, 2003. When you find God, you find His love. Because God is love. Ganon ang pag-ibig ng Panginoon. Walang katapusan na yan ay bumabalik-balik sa atin. If you want to receive, you have to give. Receive it by faith and say, Lord, I will touch up. Because the game plan of God was to save us from sin through the power of love. He has completed. The salvation works in the Spirit. After April 13th, the door is open for everyone to come. The salvation works of the Father is now completed in me. Salvation is here.